Nako, tila sinabotahe o winasak mismo ng opisyal ng Malacanang ito hong pagsisikap ni Pangulo Marcos Jr. na makipagkasundo o yung tinatawag na reconciliation sa mga Duterte. Ang linaw-linaw naman ho ng pahayag o yung tanong ho sa Pangulo kung handa siya makipagkasundo sa mga Duterte. Duterte lang ho tinatanong. Ngayon ho, pinalabo ho. Walang iba kundi si Palace Press Officer, PCO, Undersecretary Claire Castro. Parang winasak niya ho, sinabutahin niya po yung kanyang amo na si Pangulo Marcos Jr. Kasi ngayon ay tila nagbago po no, yung siguro ay yung pagkakaunawa ni Attorney Claire Castro sa sinasabi ng kanyang boss, ng kanyang amo na ngayon sabi ho ni Attorney Claire Castro na wag daw isentro sa mga Duterte yung reconciliation na binabanggit po ni Pangulong Marcos Jr. kundi para daw po sa lahat. Pero ang liwanag po ng tanong sa Pangulo, 'di ba? Ito pakinggan ho natin mga kababayan yung pinalabo. Hindi ko lang alam kung siguro baka makarating din ito sa kalaman ni PBBM na tila sinabotahe. Sabi nga ng Pangulo ang dami niya raw kaaway, ayaw niya ng kaaway. Pero yung kanyang PCO Undersecretary, naghahanap po ng away. Ito, panoorin po natin. Ito hong mga tanong dyan po sa Malacanang at yung isa nagawang press briefing. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. While maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus doon sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Follow up lang po, Yusek. Ayun, so yun po, binabanggit ho ni Yusek Claire Castro na wag daw po isentro sa mga Duterte ito hong reconciliation. Ang liwanag naman po ng tanong Di po ba? Na talagang nakasentro lang ho at ang tanong para po sa mga Duterte. Ito hong mismong binabanggit po ni Pangulong Marcos Jr. So, ito ho, meron pong mga dagdag na tanong. Mamaya ulitin ho natin yung naunang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan ay, di ba, sabi, talagang gusto niya na makipagbati. Ang linaw nga ho ng sagot niya, oo . Pakinggan natin yung pagpapatuloy na tanungan dyan po sa Malacanang Press Corps at mamaya ay ating kokomentaryuhan. Ito ho. Tahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo. Sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question specifically reconciliation with the Dutertes.
Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. At ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Okay, so yun ho, mga kababayan, ang pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro na parang binaluktot niya po yung naging pahayag ng kanyang boss na si Pangulong Marcos Jr. Ang liwanag ho, buti pa itong si Ivan Mayrina ng GMA7, naintindihan niya po at nauunawaan niya yung tanong Direkta po yung tanong si Duterte o sa mga Duterte. Panoorin po muli natin at maya-maya pag-uusapan ho natin. Kasi maliwanag naman po yung tanong dito po kay Pangulong Marcos Jr. ni Katunying. Sinasabi niya, kung nasa puso mo ba, talaga, pwede ka pa makipagkasundo sa mga Duterte. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan para mas maliwanag. Para po sa mga hindi pa ho, baring hindi po nasubaybayan yung mismong tanong kung saan nagugat itong issue ng reconciliation. Ito. Kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaway. Hindi ko kailangan ng kaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Ayun ho, ang liwanag po ng tanong. Kung nasa puso mo ba ay gusto mo pa bang makipagkasundo sa mga Duterte? Ang sagot, oo. Hindi naman sinabi, parang binaluktot ho ni Yusek Claire Castro na kasama ang mga Duterte at para daw po sa lahat. Sino ba ang pangunahing kaaway ngayon ni Marcos Jr.? Di ang mga Duterte, di po ba? So, wala namang binanggit ho na iba pa na sana ho ang tanong sa kanya, gusto mo pa ba? Nasa puso mo pa ba? Biri mo ang tanong malalim ho kung nasa puso mo pa ba? Ibig sabihin sincero ka pa ba na makipagkasundo sa mga Duterte? Ang sagot, oo. Hindi naman sinabi, hindi lang sa mga Duterte. Sa lahat ng aking mga nakaaway. Sino ba mga kaaway ba ng Pangulo ngayon? Di ba ang pangunahing kaaway ay ang mga Duterte. So yun ho, dito ho sa aking pananaw, tama ho yung obserbasyon ng GMA reporter na si Ivan Mayrina na malinaw ang tanong na ang tanong ay pakipagkasundo sa mga Duterte. At ang sagot, oo. Ang sabi naman ho ni Yusek Claire Castro, wag isentro sa mga Duterte. Hindi yung usapan nga para sa mga Duterte. Mga kababayan. So, yun ho, pinalabo ho ni Yusek Claire Castro. Ito hong isyong ito at parang sinabotahin niya yung kagustuhan ng kanyang amo. Kung sabagay, sa ngayon ay mukhang malabo naman mangyari. Ito ho dahil sa mismong ang kampo ni dating Pangulong Duterte, meron din pong mga ginagawang kondisyon. Di po ba? Sabi po ni Senador Bongo, kung gusto nyo ng reconciliation, pabalikin nyo muna si Tatay Digong. Pauwiin nyo muna si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. So, yun po ang sinasabi. Pero siguro ay dapat to ay maunawaan ni Yusek Claire Castro. 'Di ba sa mga reconciliation, kumbaga sa parang sa peace talk sa 'di ba sa mga rebelding komunista o rebelding Muslim o kung ano man na mga rebelde. 'Di ba? Dito ho kalaban ho isa politika. Hindi ho alam siguro ni Yusek Claire Castro yung tinatawag na yung CBMs na tinatawag na kung saan yung confidence building measures. Kasi siguro madalas yung mapakinggan ho yan, yung issue nga, yung confidence building measures na kung saan ay para, halimbawa, nag-aalok ka ng kapayapaan. Oy, magbati na tayo, magkasundo na tayo.
Pero siyempre, baka walang tiwala yung hiningan mo ng no, na magkasundo na kayo. Kaya ito papasok yung confidence building measures na kung saan ay gagawa ka ng pamaraan para makuha mo yung tiwala, no, ng iyong iniaalok na magkasundo kayo, magbate. Di ba? Halimbawa, katulad dito, siyempre, yung kampo ho ng mga Duterte, lalo na yung pamilya Duterte, paano magtitiwala naman sa Pangulo? Nasasabihin mo, bati na tayo. Ang sabi-sabi niya ho dati, nako, hindi natin kikilalanin yung ICC. At hindi namin ibibigay doon ang Pangulo. Hindi raw po sila makikipagtulungan. Ano po nangyari? So, dahil sa pangyayaring yan, siyempre, mawawalan po ng tiwala ang pamilya Duterte dito po kay Pangulong Marcos Jr. Di po ba? Kaya nag-aalokan ng go-offer ka ng parang peace deal or reconciliation, pakipagbate, magpapakita ka ng mga pamamaraan ng kung talaga ikaw ba ay taos-puso o sincero na makipagkasundo sa mga Duterte. So, natural na magbibigay ho ng kondisyon, di ba? Di ba sa mga peace negotiation, magkasundo tayo, magbati na tayo. Siyempre, hihingi sila ng kondisyon. Sige, di ba, siguro narinig yun rin sa mga rebelding komunista o rebelding Muslim na sinasabi, peace talk na tayo. Sige, pero itong mga may mga kasong ito na pending, na mga warrant, pwede na silang lumabas, pero wag niyong arrestuin. Di ba, may mga ganon. Di ba, may mga pending na warrant yung mga leader ng CPP-NPA, pero kapag nagkaroon po ng peace negotiation, wala ho yun. Hindi sila pwedeng arrestuhin at meron silang parang safe conduct pass o mga ganon, di ba? So, yun po, may mga kondisyon ho talaga. Ang sinasabi ho ni Atty. Claire Castro, parang winasak niya po, no? Yung diskarte, ang ganda ho ng alam niyo ho, ang ganda ng mga reaksyon ng mga senador. Nako, sabi, okay si BBM, na kung saan yung kanyang gesture, yung kanyang pagpapakita na parang nagpapakumbaba o kaya gustong talaga makipagkasundo, napakaganda para sa bayan. Pero wala po winasak po ng kanyang Yusek diyan po sa Malacanang. Ang liwanag, wag daw po isentro sa mga Duterte. Ang tanong pakikipagkasundo sa mga Duterte. At sino ba ang kilala na kaaway ni Pangulong Marcos? Di yung mga Duterte. Yusek Claire, ano ba naman yan? Kaya naniniwala na ako, minsan napakinggan ko ito si Justice Secretary Boying Rimulya. Sabi niya mga abogado talaga, overrated yan. Sinasabi, yung ilan. Mga kababayan, so yun lang ho, no? Pero kung sa bagay, kung ano man ang gawing tila pagsabotahe, siguro parang ayaw ho ni tutol ho si Yusek Claire Castro. Parang ganito ho, yung aking pananaw, persepsyon at obserbasyon, parang tutol yung isang undersecretary sa posisyon ng kanyang amo na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Parang ganun ho Binaluktot Ang liwanag ho ng tanong, mga kababayan. Uulitin ko ho, mga kababayan, para po sa inyong po kalaman. Siguro, pansinin nyo yung tanong, ito pansinin nyo. Sa puso ninyo, gusto nyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Ayun. Ang sagot, oo. Yung sinasabing, oo. Ayoko na may kaaway sa iba, parang palabok na lang yun Hindi po ba? So, maliwanag po yan, kababayan. Parang lumilitaw ho, ayaw po ng Yusek yung desisyon ng kanyang amo na Pangulo. Yan lang ho. Pero kung sa bagay, sa ngayon may mga lumalabas na mga sinasabing kasunduan. Ako, sa aking pananaw, yung mga ganyang kasunduan, yung ibig sabihin, yung kondisyon, mga kababayan, natural lang ho yan. Diba? Humingi ka ng peace or gusto nyo ng reconciliation, natural ho yan. Na meron po, hihingi po ng kondisyon.
Yung tinatawag na confidence building measure. Yun ho, di ba? Sige, pakita mo na talagang sincero ka na makipagbati sa mga Duterte. Isa dyan sa kondisyon, pabalikin mo si Tatay Digong, sabi po ni Senator Bongo. So ngayon ay inaantabayanan pa rin natin yung mismong tugon ni BP Sara Duterte at ng iba pang miyembro ng pamilya Duterte. So ngayon pero kasi sa kampo naman siyempre, alam naman natin na malalapit din po sa mga Duterte, ito pong si Senador Bongo, yun pong sabi niya, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Kayo ho, mga kababayan, sa ating mga viewers dito po sa ating YouTube channel, kayo, ano ho basa ho ninyo dito ho sa binabanggit ni Yusek Claire Castro? Di ba pinagulo? Parang sinira niya yung kanyang amo. Yun lang naman ho ang tingin ko, no? Kasi ang liwanag ho, tumbok na tumbok eh. Kaya nga sabi ho ng isang reporter, si Ivan Mayrina, ang linaw ng espesipiko, direkta ang tanong. Para lang sa mga Duterte, pinaguluhan ni Yusek Claire Castro, sabi niya, hindi, huwag isentro sa mga Duterte. Para yan sa lahat. Bakit bukod sa mga Duterte, sino pa ang kaaway ni Ginoong Marcos Jr., Yusek? Sige, sabihin mo nga. Wala naman, parang pasakali na lang yon na parang ipinapaliwanag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ako mahilig sa away. Parang ganon na may pasakali na lang. Oo naman. Gusto ko makipagkasundo dahil sa ayaw ko ng away. Parang ganun lang ho yan, mga kababayan. Diyos ko pong buhay ito. Kayo, magbigay na ho kayo ng komentaryo dito po sa ating YouTube channel. Ako, ang komentaryo ko rito, parang sinasabotahe. At ayaw mismo ni PCO Undersecretary Claire Castro yung desisyon ng kanyang amo na makipagkasundo sa mga Duterte. Kasi alam niyo naman, itong si Yusek Claire Castro, kita niyo naman yung boses, talaga tumataas. Pag narinig po yung apelidong Duterte, nako, Diyos ko po, parang sinisiliban po ito ng apoy, ito hong si Yusek Claire Castro. Yun ho, talagang ramdam mo yung talagang yung kanyang personal na galit sa mga Duterte, mga kababayan. Ang liwanag na ho Siguro, wikang Pilipino na ho. Ano pang kailangan gusto niya? English yun o ano? Okay, so sa mga ngayon lang ho at sa mga nanonood ho na kuminsan alam niyo may mga nanonood na hindi pa ho nakakapag-subscribe. Subscribe na po kayo. Isang pindot lang po yan. At para lagi kayong updated dito po sa ating mga pagtalakay sa mga mainit na issue ng bayan po Trabaho lang to, walang personalan. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-share ito pong ating YouTube channel at i-like para lalo pa hong lumawak ito pong ating palatuntunan at para siyempre maraming makaalam din sa ating mga komentaryo dito po sa mga issue ng bayan na mahalaga para sa atin. Maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.